ADHD seeing the world differently, not less clearly. Good day to everyone. I am here to present on how to teach children with ADHD. Please watch this video to have some more knowledge what ADHD is. Now we watch a video that wherein we can be able to gain more knowledge about ADHD. Now, sinabi doon na ang ADHD ay hindi lang pala sa mga children but it have a adult or something or kung ano pa mang age yan. And also, ADHD is yung para daw na parang isa distraction of something na parang pinagsabay-sabay nyo ng mga ng TV, may kausap ka, and also you are listening to a music na kung saan hirap na hirap kang kumuha ng attentions doon. Ngayon, tatalakayin natin kung paano nga ba natin tuturuan yung mga children with ADHD. The first strategies that we have here is silent reading time. So alam naman natin na kapag tahimik yung paligid natin, also we can be able to read and to think in peace. So dito, sa strategies na to, sa batang may ADHD, ini-encourage dito na magkakaroon ng silent reading time. The example that we have here is we can separate our children na kung saan, dahil nga separated, doon sila, pagpuntahin natin sila sa silent na place. And also, magkakaroon sila ng silent reading na kung saan, itong silent reading na to is makakatulong sa kanila para mas mag-improve yung kanilang pag-focus sa isang bagay. Doon pa lang natututunan nila kung paano yung mga strategies, paano makapag-focus sa mga bagay-bagay. The second strategies that we have here is follow along reading. So ito, example is I am the teacher and you are the children. Now, I will read the story loudly and you will read it silently. Na kung saan, the strategies might help them to more improve their focus. Okay, the third strategies that we have here is pair the child with another child. So we have here the third strategies na papartner natin yung children natin sa strong reader na students na kung saan magtutulungan sila kung paano basahin yung isang topic or yung isang stories na magkakameron ng take turns na kung saan ay nag-encourage ito ng motivation sa batang may ADHD na kung saan feeling nga sinusuportahan siya but it also it's a yes na sinusuportahan siya doon dahil inaalam or tinuturuan siya kung ano yung mga mispronunciations or some others na nagkakamali siya. And this might help student with ADHD na ma-feel niya na motivated siya and also pagdating sa reading comprehensions. So storyboards. So this is an example of storyboard. Now, as you can see, the storyboard is like a drawing. Ngayon, ang storyboard is makakatulong sa children na may ADHD na magkakaroon ng memorizations. So, halimbawa sa isang stories ay i-drawing niya yung mga sequence na halimbawa as yung story about a prince and the beanstalk. So, halimbawa dito is here, the first sequence is si Prince ay nagtatanim ng beans and also i-drawing niya yung the rest ng process ng pag-grow ng beans which is it can help them to memorize or malaman nila yung mga sequence ng stories. So we have here the storytelling. It's actually a opposite in storyboards na makakatulong sa kanila to memorize a sequence of a story. So ngayon, itong storytelling makakatulong din siya sa kanilang speaking skills. Dahil ang example dito is, pwede natin sabihin sa children na, ikwento mo naman yung nangyari sa buhay mo sa harapan. So dito, mabibuild yung kanilang confidence na kung saan ay matututo din sila magsalita. And of course, yun nga makakatulong sa memorizations sila dahil nare-retell nila yung mga stories na nangyari before. So we have here a word bank. So ito yung example ng word bank. So itong word bank na ito ay ini-implement ng isang teachers para mailagay dito yung mga misspelled words at yung mga hirap silang i-pronounce na words. So dito, pinaprovide ng teachers natin para malaman or mailagay ng mga children na may ADHD kung ano yung mga nahihirapan silang pronunciations. That we're in, the next day is magkakaroon sila ng lesson na they will help them to improve dahil sa word bank nito. So, board games for reading comprehension. So, ano ba yung mga alam nyo na board games na makakatulong na mag-improve sa mga children sa pagbabasa? Okay, perfect. Scrabbles. So, ang Scrabbles is that makakatulong sa children
na may ADHD of course, na patulungan kung paano improve yung kanilang spellings and also sa kanilang reading comprehensions. Dahil naglalagay sila ng mga words, yung words na kung saan i-improve nila or na-explore nila yung mga new words at kung paano ito i-pronounce. At hindi lamang yon dahil maisip na lamang nila na ang spelling or reading is a play na lang, in fun, kasi I believe na ang children is more on interested pagdating sa mga games at kapag ang isang bagay is masaya, talaga natin yung kanilang interest. But yes, let us limit it. Gawin pa rin natin siyang comprehensive. Also, we have here a computer games for reading comprehensions. Hindi lamang sa mga board games, but we have a computer games. So dito, matutulungan natin yung mga children na malaman pa yung mga hard side words pagdating sa mga computers. Dahil na-explore nila yung mga computers, especially yung mga games din. Kayo, may alam ba kayong games na computer games na kung saan makakatulong sa kanila sa reading comprehensions? So yes, it's true. Yun nga yung mga games na makakatulong sa kanila. Na kung saan, dahil nakikita nila yung mga words, naririnig nila, and also nakikita nila yung mga visuals, natututo sila na magbasa. Doon pa lang mag-i-improve yung kanilang reading comprehensions. So, recorded books na also tinatawag natin audiobooks. So, ito yung mga audiobooks or yung mga digital na ginagamit. Pwede example dito is yung mga cellphone. And also, it's stated here na available siya sa ilang mga libraries. So, ito, yung children is my earphones. Na kung saan, doon nila narinig yung kanilang yung story na kanilang pinapakinggan. So, dahil nahirapan sila sa pagbabasa, pwede nila itong alternative para mas malaman nila kung ano talaga yung story ng isang kwento or yung sequence ng isang kwento. We have here a backup. So, alam naman natin na pagdating sa schools is very maingay and also hindi recommended sa mga children na may ADHD yung mga maiingay na background. So, dito, magbibigay tayo ng backup sa kanila na reading materials na kung saan pwede nilang mabasa sa kanilang bahay, sa tahimik na lugar or sa kanilang kwarto. So ito, dahil na kailangan nila ng more focus, so kailangan tahimik din yung paligid nila. Mnemonics for phonics. So ngayon dadako na tayo sa pagdating sa phonics. So ano ba yung idea nyo pag sinabi nating phonics? It's correct, it's the scientific study of a sound. Ngayon, tatalakayin natin kung paano natin tuturuan yung children pagdating sa mga sounds. So ngayon, especially as English majors, ito yung talagang kailangan natin aralin and also crucial sa atin to kasi tayo yung may mas alam dito sa pagdating sa mga salita and also pagdating sa phonics. Okay, the first strategies that we have here is mnemonic for phonics. So ano pag sinabi natin mnemonics? Do you have any idea? So here are the definition of mnemonics. So it is stated here that mnemonics is a strategy para ma-memorize natin yung isang bagay o para malaman natin kung paano natin ma-identify yung isang bagay. Ang ating strategies sa pag-review. So, ang ginagawa natin mostly or common strategies that we have is the acronym. At dito sa children na may ADHD, pagdating naman sa words, ay tutulungan natin sila na matandaan or mabibigay tayo ng mas madaling strategies para malaman natin or para mas madali nila ma-pronounce ang isang words. So, the word family is actually, ito yung tinatalakay natin ng elementary pa lang. If you are not familiar with word families, ito yung tinatawag natin ng mga rhyme. Itong word families is makakatulong to sa mga children. Especially, I believe na kapag may mga word families, especially sa mga elementary student or classrooms, is madali nilang na-identify yung mga words. Dahil na, ito lang ng mga words na to, or yung mga family words na to, is nasa huli lamang ng isang words na tinatawag natin rhyme. So we have here a computer games for phonics. So it's actually connected dun sa binanggit ko kanina na computer games for reading comprehensions. Dahil pag sinabi natin reading, it's actually have a sounds. And the phonics is a scientific study of a sound. Ngayon, hindi lamang sa reading comprehensions ang games, but it can help them to know ano yung mga actually as sounds. Especially pag may mga games na nag-encourage sa kanila, tuturuan sila na magkamaran or kung ano yung tunog ng isang words. So picture ladder chart. Are you guys familiar with picture ladder chart?
hindi kayo nag-elementary kung hindi kayo familiar dito. It's actually yung mga A, B, C, D na nasa taas. So ito, dahil nga si children ay hindi alam kung ano yung mga words na yun. Pero, kaya niyang banggitin. So itong picture letter chart is makakatulong sa children na may ADHD na malaman kung paano sulatin or paano bigkasin yung kanilang yung isang word. So nung sa kanila to be able to understand kung ano yung spelling and also kung paano i-pronounce and kung ano yung itsura ng isang word na yun. Thank you, Axel. Ako nga pala si Mr. A at ngayon pagpapatuloy ko ang discussion natin kung paano nga ba turuan ng maayos at ng mas mabuti ang batang merong ADHD. Ngayon ay dadako na tayo kung paano natin tuturuan sila pagdating sa writing. Ang unang nating strategies ay standard for writing assignments. So, ang ibig sabihin nito ay pag tinuturuan natin yung mga students natin ng specific task or ng mga pa-essays, a paragraph, kailangan magsasa tayo ng standard na may rules. Na halimbawa, 500 words, naka-align dapat, may format dapat yung pagsulat ng mga essays. Dito, mas nalalaman nila na may na-expect yung teachers pagdating sa mga formats. And dito, yung mga batang may ADHD is madali nilang matututunan kapag clear yung sinabi ng isang guro. Yung isang rules sa pagsulat ng mga essays and paragraphs. Ay dumako na tayo sa pangalawang strategies. Ngayon ang tinatawag itong recognizing part of a story. Ngayon, itong strategies na to is makakatulong sa kanila upang malaman nila agad kung ano yung mga sequence or elements ng story. So, nakalagay sa halimbawa dito na Little Red Riding Hood. So, yung aalamin ng mga children yung mga sequence or yung elements ng story. Halimbawa, yung setting ng story which is the forest, the main characters which is the Red Riding Hood and the wolf, etc. And then conflict, the wolf's deceptions. So dito, ang strategies dito ay gumamit ng storyboards upang mas madaling maunawaan ng children o ma-memorize o mas madaling mag-improve ang kanyang storytelling. Ang pangatlong strategies na meron tayo dito ay tinatawag natin post office. So, kayo ba ay familiar sa post office? So, sa aking experience lamang ay hindi ko pa ito naranasan nung ako ay elementary pa lamang. Ngunit itong post office na to ay halimbawa mag-i-implement si teacher ng isang box na merong ilalagay doon ng mga message ng mga bata. So, ako sa children, mag-message ako, ilalagay ko yung message dun sa box, and then marireceive ng ibang bata, and also, marireceive ko yung message ko doon. So, ito, nakakatulong to sa mga batang may ADHD dahil ito ay nag-encourage ng social skills. And also, nag-encourage to upang mag-improve yung kanilang writing. And also, ang kanilang mga response sa isang sulat. Ito, malaking tulong tong post office na to. So, strategies to na makakatulong and suggested to na pwede natin itong gawin sa isang paaralan. Ay nasa visualized composition na tayo. Ang visualized compositions is makakatulong sa mga children naman na mag-imagine at hindi lamang mag-imagine habang ini-imagine nila yung isang kwento na isusulat nila ito. So, ang example yung nakalagay dito is i-close sa children yung kanyang eyes and then i-imagine niya yung sinasabi ng teacher na loudly. Halimbawa, sinasabi nung teacher na ang nangyari sa akin sa beach ay naglakad ako sa malamig na lupa, sa mainit na lupa, o kung ano pa man yan. And then, they-imagine ni children yung sinasabi ni teacher. And then, susulat niya. Doon pa lamang, mas madali niyang nalalaman kung ano yung kanyang mga descriptive skills. Doon niya nalaman na may descriptive skills pala siya. So, proper compositions. So, ito, ano nga ba ito? So, ito yung tinatawag natin ng proper compositions. So, turuan natin yung children na may ADHD na i-proper yung kanilang mga works bago nila ito i-finalize. So, halimbawa, gagamit tayo ng mga checklist. Itong checklist na to, kung naparod yung video na pinanood ko kanina, actually recommended talaga yung checklist sa mga batang may ADHD para mas maging organized at hindi lamang para mas maging organized, para madali nila ma-identify kung ano yung mga mali nila. So, yung mga checklist na to, halimbawa, ito yung checklist. And then, nakalagay dito yung mga dapat nilang makita dun sa mga papel nila, sa sinulat nilang essay. 500 words ba? Check. Tama ba yung mga grammar? So, babasahin ni children na may ADHD.
tama naman yung grammar, check, and kung ano-ano pa mang checkan niya dun sa mga checklist na yun. So, madali ito makatulong sa kanya upang ma-organize or bago niya i-finalize yung isang paperworks. So, may tinatawag tayong tape recorder. Yung parang kaninang audiobook, ngunit ito yung iba naman. So, ako kunwari sa children, ako may hawak na cellphone, and then i-record ko muna yung stories. Kasi nga, ako sa children na may ADHD na mahirap magsulat or nahihirapan ako magsulat ng kwento. So, hawakan ko yung recorder and then ikukwento ko dun yung mga nangyayari. So, ang strategy sa to is makakatulong sa mga batang may ADHD na ma-express pa yung gusto nilang sabihin. Dahil hindi nila madaling ma-express yung kanilang sasabihin kapag sinulat lamang nila ito. So, dahil na i-record na nila yon, pwede silang humingi ng tulong kay teacher or sa students na i-transcribe ito in true writing and tutulungan naman ni teacher or ni student kung paano niya ito isusulat. Late writing assignment. So, hayaan natin o let them be na yung mga batang may ADHD na naikwento yung kanilang stories dahil nga hirap sila sa pagsusulat. So, nagiging barrier yung pagsusulat sa kanila. So, ito ay kaparehas lamang or opposite doon sa tape recorders na i-record nila yung kanilang story pero dito naman ay ididikta naman nila. So, para mas yun nga ang target nito is para mas ma-express pa nila kung ano yung gusto nilang ikwento and itatranscribe na lang ni teacher or ni student kung ano yung nais niya talagang sabihin. Everyday example of hard spelling. So, ang example na nakalagay dito sa ating PowerPoint presentation is, halimbawa, i-connect natin siya sa experiences or dun sa at the moment ng isang children. So, halimbawa, sa children ay nagla-lunch and then ang ulam niya ay hotdog. So, ikaw as a teacher, sabihin mo, spell hotdog. And then, expel na yung hotdog. So, itong strategies na to is napakaganda kasi ini-imagine na lang nila or nagiging memorable sa kanila para madali nilang malaman kung ano yung spelling nun. Kasi kinoconnect natin sa experiences. Kasi alam naman natin na kapag kinoconnect sa experiences, madaling naaalala or mas nagkakameron tayo ng interest sa isang bagay. Dictionary for misspelled word. So, ang strategies na to ay hindi yung magdadala sa children ng talagang dictionary na may Tagalog-English. Pero, magdadala siya ng personalized, yung walang laman. Kumbaga, isusulat pa lang niya yung gusto niyang isulat doon. So, ito, ang strategies na to, the children ay may isang personalized dictionary na kung saan, dito niya isusulat yung mga hirap siya mag-pronounce. Halimbawa, hindi niya alam kung paano i-spell yung beautiful. Isulat niya yun. Kahit mali yung pagka-spelling niya, basta nababasa niya doon, yung beautiful. Sulat niya yung beautiful. And then, ito, makakatulong to para pwede niya ipakonsult sa mga teachers. Teacher, tama po ba yung spelling? Ganan. So, tatama na teacher, ganito yung spelling niya. So, paaral ni children na may ADHD yung ano talaga yung spelling. Yung sobrang laking tulong ng strategies na to para mas mag-improve yung kanilang spelling. Partner spelling activities. So, si teacher, ipapartner niya si children dun sa strong na magaling sa spelling and sa pagbabasa. So, papartner ni teacher yun sa student na magaling magbasa at mag-spelling. Na kung saan nagkakameron sila ng take turns ulit, katulad ng kaninang sariling comprehensions, nag-spellingan sila. Tinitingnan nila kung tama ba yung spellings, ganan. So, itong partner reading activities, rather, spelling activities is makakatulong para ma-feel ng batang may ADHD na motivated siya kasi may tumutulong ulit sa kanya. At hindi lamang yun, nag-i-improve din yung kanilang social skills and spelling skills, of course. Movement activity. So, itong strategies na to is, halimbawa, si children ay naglalaro ng Chinese garter. So, itong strategies na to is may both kinetics movement or yung tinatawag ng physical education. Parang gano'n na yung naghalo. So, habang siya, 10-20, yung 10-20 na laro, papaspell mo sa kanya yung elephant. So, halimbawa, elephant, E-L-E, something ganun. So, si children na may ADHD, habang hindi lamang siya naglalaro or na-develop yung kanyang physical, but nai-imagine niya or nalalaman niya na lang niya na yung pag-i-spelling is parang laro na lang. Kumbaga, naiisip na lang niya na laro ito. Dahil nga ganun yung mga children na kapag naiisip nila na laro lang yung isang bagay, talagang nagkakameron sila ng interest.
word banks. So kanina may word bank din tayo sa mga pagbabasa. Ngayon meron din tayong tinatawag na word bank sa spelling na pinaprovide ng teacher. So dito, yung word bank ididikit nila sa blackboard and then ilalagay ng mga children na may ADHD doon na kung ano yung mga misspelled word nila o saan sila nahihirapan ng spelling na kung saan ito ay napuno kung ano yung nahihirapan nilang spelling and then the other day mas nalalaman na nila kung ano yung spelling nito dahil nga natuto na sila dahil doon sa word bank. Napakagandang checklist natin. Hello people, always remember that every child is a different kind of flower and altogether they make this world a beautiful garden. Additionally, an educator must be both an observer and a learner, for understanding a child with ADHD requires patience, insight, and adaptability to nurture their unique potential. Thank you for watching. If you have some questions and clarifications, don't bother to tell me.